nag-struggle ba ka na magpabiling na motivated na magtrabaho sa ministry na gisamon sa Ginoo sa imo? Nag-struggle ba ka? Barabag nag-struggle ka kung padayon pa ba ka o dili na. Kung saon nga magpabilin nga madasikon na mamuhat sa buluhaton na gisamon sa Ginoo sa imo. Now, it is not easy to keep our motivation and focus diha sa ministry. Kay sulayon medita. Kay ubon kita kung kaya ba natong mulahukay. Apan diha sa Bible, ipakita sa Ginoo kanato ang pipila ka mga principles and practical ways to stay motivated to work and to minister. Itudloan kita diha sa Bible. Ano man? Tungod kay arrows of self-doubt and fears, posible nga mag-atake ka nato sa atong una-una aron nga dili kita magpabilin nga madasikon sa pagbuhat sa buluhaton na gisamon sa Ginoo gani kanato. O posible bation nato ang pagka-demotivated, pagkabalaka adto sa unahan, and sometimes kini na mga struggle o kini ang muhatag ka nato o motivation aron nga dili kita magpadayon sa buluhaton nga gitagana sa Ginoo sa tua unsa man kadugay o kung kanus-aban siya matapos sa buluhaton kung aduna ba siya kakumanan. Now, aning ang pila ka mga biblical na pamaagi na magpahinumdum ka nato aron magpabilin kita nga motivated o padayon na magtrabaho sa buluhaton na gisamon sa Ginoo sa tua sa tama nga pamaagi. Ang atong mensahe di ay tagna sa kahaponon magaisgot kita ni gitawag get motivated, stay motivated. Now, una, remember who you are and the work you've been given. Kung maabot kanimo ang kaluya, upadayon sa pag-alagad sa Ginoo, upadayon sa buluhaton na gisamon sa Ginoo sa imuha. Kung sa man ka nga klase nga alagad sa Ginoo, kung sa man nga assignment na gipatrabaho or task na gipatrabaho sa Ginoo sa imuha, ang Ginoo nagpahinumdum kanimo nga hinumdumi kung kinsa ka o hinumdumi kung unsang trabaho ang gihatag sa Ginoo kanimo. Everybody has a purpose. Adunay mission and specific work and assignment. Matag usa ka nato, kapastor ka ba, usa ka man nga unsa man ang imong task, unsa man ang imong calling, asa makagigamit sa Ginoo. Adunay purpose ang Ginoo ni ana. And we are first before we do. Inumduman nato na siya. And one reason for losing motivation could be that we misplace our identity and start to see the work as our primary source of identity. Maluya ug maluya gid ka hangtod na dili nimo makita ang imuhang o dili mo masabtan ang tawag sa Ginoo sa imuha o ang gipatrabaho sa Ginoo sa imuha. Labi na kung ang imuhang tan-awon kini ingon nga imuhang source of identity. Nagbuot pasabot, trabaho ko lang mo na para matawag ka na inaagi ka. Pero kung buot ni mo hunahunahon, sa laing na bangit, pwede kinisa nga maka-discourage sa imuha. For example, idawat nimo ang pastoral ministry para tawgon ka na pastor. So, posible maluya ka ana. Kaya nakapagod sa atoa, na posible kay gusto lang nato og titulo, mo atong gidawat. Pero dili gid na mao ang ato ang calling. Dili gid na mao ang ipatrabaho sa Ginoo sa imo o wala gid ka gitawag sa Ginoo para diha. Hinungdan nga posible di gid ka kalahutay, posible nga maluya gid ka, posible nga madaog ka sa mga pagsulay nga mga atake kanimo along the way sa imong pagpamuhat sa trabaho, ipatrabaho sa Ginoo according sa imo. Arrogance
And comparison also bring discouragement. Ini nga tuang pagka-arrogante o nga tuang tawag bitaw nga pagkumpara bitaw sa buluhaton at sa uban. Inumduman nato nga gitagaan ta og trabaho sa Ginoo nga kinahanglan nato umanon o kinahanglan nato nga buhaton. Pasag din ang uban. Ha? Kung sila, kung nag-isil man sila dala sa ministry, pasagdahin sila. Kaya may kanya-kanya man ta o karang panahon. Ay kanya-kanya pag panahon, kung kano sa apod ang imuhang panahon para malusumag ka, diya sa buluhaton, nagisamon sa Ginoo sa imuha. I remember 2014, yato ko sa primary 12 sa Castellanos, ang founder sa G12 sa Pilipinas, at buong kalibutan siguro, kaya si Pastor Lagat, sa Buhangin Community Church. Kung ihatod ko niya, ito sa isa sa mga pastor sa Dasbisi, si Pastor Redentor na Pupo. So, kinibaluan niya na ako sa kabaptis, since kay si Pastor Redentor na gikan sa o na pastor sa Dasbisi is under sa iyaha. So, pato ko sa iyaha, kay Pastor Redentor dyan sa may kabantian. Na nakita na ako si Pastor Redentor, ang iyang ministry, pagsugod niya, pipila lang din siya. Maihap lang sa kuya mo sa kamot o sa tiin. So, tungkol kayo nag-start ko dari nagunahuna ko kung saon dako na ganang parehapod sa uban. Inaning pangunahuna bitaw comparison. Kaya nakita na ko sa una ang G12, grabe ang ilahang pagpusuwag diyan sa ministry. So sa tihagan, yan ko po siya and sa mga una gitri at itong mga naka-join pa na sila sa G12 conference, itong school of leaders nila. Pero wala ito mo sa libre ito na mga sistema. So nakita na ko na dili gid pwede nga parehas tanan. Although karon ang Kabantian Family Church na gipastoran ni Pastor Redentor na Pupo, isa sa pinaka pas na pagtubo sa iglesia lalong o under sa Dasbisi Association. Sa ako ang pagkahigalo, kaya nakabisita ko dito nakuha nila ang usa ka area diya sa Kabantian nga gipanagiyan sa mission o gi-award sila tungkol kay nakita sa mission sa SBC nga sila ang pinaka paspas na nagtubog na ministry sa SBC o itukuran nila karon og simbahan o pahumanay na siya o kini nga simbahan ikantidad siya o nasa mga nasa more or less 30 billion. Pero 2014 may lang na sila sa kamot o sa tiil ang ilang members nila. So nakita na ako na kung kini ang imuhang tanawon, bakit murag maibog dyan ka? Pero marang gingon, may panahon sa usag-usag ka nato. O na instead na ikumpara nato ang ministry sa upan, focus na lang ta sa taas na gipatrabaho sa Ginoo sa tuwa. Kaya ang panahon para nimo, muabot ka na. Basta kay tinud-anay ka o matinud-anon ka sa trabaho nga gipatrabaho sa Ginoo sa imo o sa tawag sa Ginoo din asa pagitawag sa Ginoo. God warns us in His Word against this and urges us to take responsibility and do our best every day. Wa talaga imuhang pinaka mahimo nimo. Akutom sa imong makayanan, buhata lamang. Ingon pa ang Galatians chapter 6 verse 4 and 5, make a careful exploration of who you are and the work you have been given, and then sink yourself into that. And don't compare yourself with others, because each of you must take responsibility for doing the creative best you can do with your life. Ikatwa, work with hope for a harvest. Kung magtanong ta, ang ato expectation, ingon nga magtatanong, mag-anay yun ta. Kung ina magtanong ka o palay, niya maguna-una ka, magkinin mo rag sa kabulan dito na rin, balasong din sa makamura, hindi ko kaharapis na niya. Ayaw, maguna-una anak. Ang ilog yung una-unaon na mapot yung bulan. Diba bang nakabulan mo na makaanay? 3 months? Kaya ang mais, 3 months man, makasanggi na ka.
Kung pitsay imong itanom, 45 days, ikan sa seedbed, o pag-transfer mo sa yuta, 45 days, makabaligyan na ka. So, kung magtanong ka, mag-una-una, ka nga doon na yung harvest na may tabo, ingon po diya sa ministry. Doon na yung harvest na may tabo, basta magpugi o magpugas din ka, kay doon na, kay aniyon. Sa trabaho ng trabaho diya sa Ginoo. Now, one reason to experience difficulties to stay motivated to work is when you don't see results. Muna isa sa makapaluyan nimo. Grabe nimo tingali ugmad sa ministry pero wala nimo makita na nagmabungahon ang imong mga paghago. Sabi na kung gina-after nimo, ginauna-una gyud nimo nga kini naa nagkibisig ko pero usahay mahagit ka sa kalisod. Labi na kung dili mo makita ang immediate result niya or kining ginatawag dito nga resulta base sa imuhang expectation. Makaluya din siya pagabot sa panahon nga di na niya o di mo maabot ka na. It is good to remember in this case that we very often don't have control over the results, but we have control over our efforts. Wala tayo control, anak. Kung magtanong ka o palay o humay, hindi mo kontrolado kung sa'yo may tabuan sa unahan. Ang kontrola nimo, imong bantayan. Pero kung abot ang paghulaw, pagkupas yung tubig, mamatay na, di ka rin mo kontrolado. Pag sa pakakot ng tubig, na ibubunin mo sa balaw, kalayan. Kung umabot ang bagyo, o kana sila tanan islumsan sa tubig, o ang tumbahon siya sa hangin, di ka rin mo kontrolado. Pero, doon na tayo control over sa imuhang efforts nimo. Basta gibuhat nimo yung part, basta gibuhat lang nimo ang trabaho, hindi pa trabaho sa Ginoo sa imo. In 1 Corinthians 9:10, ingon diya, surely He says this for us. Dili ba? Yes, this was written for us because whoever flows and treasures should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Walay magpugas, walay magdaro, kung dili ka, kung walay harvest ng may tubo. So naglaong yung ka, doon ay harvest ng may tubo. Second to the last, exhortation naman tayo, ba? Ikatulo, paspasan na nato, work voluntarily, not out of obligation. Ano man, doon ay kalainan kung volunteer ka or obligasyon mo. Kaya kung volunteer ka, I think buhaton nimo na kinasing-kasing ang maong na trabaho kay volunteer ka man. Pero kung out of obligation, usahay, mabuhat na ito kay tungkol kay obligado ta na ubuhat. Mana, di ko malikayan, yung isang magyaw-yaw ta, buhaton niya po kay obligasyon doon. Pero kung mamastor ka dito sa bukid, kay Pastor, kay Ninong, Galiarte, ya taga-Davao ka, huwag biyahe ka pa doon dito kadugayan siguro, orang magpagulpul siguro, kapag tanayo ko ba doon, paano ko nag-biyahe doon yan? Posible inalay mong batingon, kung nang pag-una-una sa ministry nga gisamon sa Ginoo sa imuha is obligasyon nimo nga musaka dito patay ka, magpagulbol jud ka, okay lang na primero pa, ilang ka mga Domingo, saka, pero mag-ihap na tag-tinuig gani, o naan naging pagulbol yun. O mabog yung adlaw, kasi may mo na, Pastor Ismail, mo Arian, siguro mo sibog na siguro ko, o hindi naman makaya. Pero kung voluntary ka, nga nagdawat sa mga kabuluhaton, posibleng mahatag nimo imong bras. Kaya mga volunteer dito, mga baha-baha, mga tao nga nag-volunteer, wala sila katungod, magyaw-yaw, malumos ba na sila dra? Ay, ano man, una-una, nag-voluntaryo na sila, nga mo rescue, butapang ang mga nabahaan. Kaya kung mag-listen sila, hindi sila pwedeng, usama niyo, kalisod ba, lang mo yun, ang tubig nga, puti mga luma. Unang-una, voluntaryo pala. Pero kung obligasyon niya, mag-yaw-yaw, ginasyan, may nasa sa barangay na, wala mo yung pambod, madali yung pambod, kapoy lang mo tungod kay volunteer sila, wala sila katungod na magpagulbol. Kasi po kita ng mga Kristohanon, kita ng mga alagad sa Ginoo, kung atong gidawat ang buluhaton, ingon nga voluntaryo kita na mamuhat sa ministry,
posible yun na makita nato o mahatag nato atong best sa maong nga buluhaton. In Colossians chapter 3 verse 23 to 24, nag-ingon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So it is the Lord's Christ you are serving. Kung voluntary ka na magtrabaho, then, ingon sa Bible, buhata ang trabaho na kinasingkasing gayon. Dili para sa usa ka, dili alang sa kinasingkasing para sa Ginoo, dili alang sa tao. Ingon ang 1 Corinthians 9:17 sa atong gibasa ganina, I preach voluntarily, I have a reward. Si Paul nag-ingon ani, if not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. So posible dili siya magpatinumanon sa buluhaton, pahimo sa Ginoo siya kung dili siya voluntaryo sa maong nga trabaho. O kung ang iyang giisip is mao lamang ang obligasyon. Kay posible yun na umiyak yun siya. And katapusan, stay motivated to work by having clear and specific goals. Para makapadayon ka sa ministry, nagisaman sa Ginoo sa imo, dapat na kay specific goal. Dili kay tira pasagad ka, lakaw pasagad, buhat pasagad. Yung wala din kay panglantaw nga sa unahan ngayon ani mga tabo. Wala ba ta? Kailangan ako na tayo damgo. Magdamgo ta, pila tuig kita karon, what happened sa ministry, nagisaman sa Ginoo sa tuwa, what happened sa association, nagisaman sa Ginoo sa tuwa, unsa, pila tuig kita karon, 5 years from now, 10 years from now. Dili ta pataka o pamuhat na walay specific na direction. Ingon si Paul, ingon niya dalian sa 1 Corinthians 9:26, therefore I do not run like someone running aimlessly. Ano itong dagan lang na walay finish line, walay goal. Kapoy ba kayo? Tapos nagpundong ka tiro, nagpundong kapoy. Pero dagan-dagan lang ka, kapoy di kayo, moro ka gadula. Wala si Paul, ingon siya, wala ko nagdagan. Sama sa katao, mawalay tumong. Ingon po niya, I do not fight like boxer beating the air. Kapoy kayo ka na mag-shadow fight, ito kapoy ba na. Pero kung naan na ibutang dyan pansimbag, kay mapundo man yung puso. Pag maiko, stop up. Pero kung magsumpag-sumpag ka sa akin, kutik na kuya, ang ginagawa na shadow fight. So diya sa pag-alaga sa Ginoo, pagpamunga sa buluhaton sa Ginoo, kinahanglan aduna na kitay specific na goal nato. Kay nung pala working without a specific goal is demotivating. Pakaluya siya, basta wala kay goal. Nangabitang dili mo makita kung sa'yo may tabo in the future. Kung sa'yo may tabo, bila katuwig ikan karon, maluya ka. Kaya mo, wala ka lagi ka tumingon, boxer, nasumbag sa akin, nagdagan, walay ko mo. Wala inanan ang kinabuhi. Makaluya, maka-demotivated siya kung wala gayon kay katuyuan, wala kay specific goal sa imuhang sa ministry na isamon sa trabaho siya. Let us pray. Amahan na mo nga langit nun, balay dito kayo, di na sa karampunon, sa naman get sa inyong isay. Alam ka na mo, na nag-isdot kay tungod sa kiling kinatawag, get motivated, stay motivated, Ginoo. Masahay Ginoo, mapuntit ka na mo ang kaluya. Pero salamat sa inyong paginundong nga ni kanamo, Ginoo. Kung saan, parang kami Ginoo makalahutay sa tawag imong kanamo sa buluhaton. Kung ang ginasalit, ginatugyan kanimo tanan, in Jesus' name I pray, Amen. Ngayon hapon sa tanan.